natin, ang ating pag-aaral, ang preaching ay pagkain sa ating kaluluwa. Ang preaching, ang teaching, ito ay pagpipining sa ating kaluluwa. Dinipray po tayo yung sa teaching. Ito, nagtuturo tayo, nagpipining po tayo. So bakit po kailangan tayo magpipining at matutunan natin ang mga bagay sapagkat tandaan po natin na sinasabi po ng Panginoon sa kanyang calling is go ye. Ang ye na yun, hindi po yung singular, kundi plural po ito, para po ito sa lahat na naniniwala, para po ito sa lahat ng nanampalataya, para po ito sa lahat na susunod followers of Jesus Christ. So, paano natin ito ma-deliver ang katotohanan kung hindi natin alam? So, this is the very important matter of fact dito kung bakit tayo nag-aaral. Kapagkat ang dami pong mga ma-encounter natin ang katanungan. Ano po ang nag-aaralan nyo? Diba? Ano po ang inyong natutunan? Ano po ba ang inyong stand? Number one po talaga dito yung stand natin. Ang lagi po natin ma-encounter, ano po ang doktrina nyo? Diba? Stand natin is that which means that is a doctrine. Ibig sabihin yung ating pinanghahawakan na itong katotohanan. So ano po ang katotohanan? Ano po ang religion nyo? Tanda po natin na ang religion, ito po ay indication po ito sa itong ating faith. So, kaya nga po, mayroon lang po isang religion, ang paniniwala po ni Jesus Christ. Ito. Ngayon, kung may magsasabi sa atin, ano ang sikta? Okay, pag sikta, yun na po yung registered sa ating Security Exchange Commission. Mga sekta po yung tawag yun. Kailangan malaman natin yan na iba po yung sekta at sa religion. Kasi ang sekta, yun po ang naka-register. Oo, sa sect. Yun po yun ang naka-register yung sekta. Itong Christ Faith, isang sekta ito. Yung itong Christ Faith ay naka-register. Kaya ito po ay tinatawag na sekta. O, kasi naka-register po tayo sa sect. Kaya nga po, mayroon pong ibang, sabi nga, yung ibang mga church ay matatawag ng Coloro dahil nagtatayo ng gawain na hindi po na-register. Kaya Coloro po tawag doon, hindi po siya naka-register. Ibig sabihin, illegal po ang kanyang pagtayo. Kaya kagaya ng mga magiging violation ng mga kampanya na hindi na-renew ang kanilang mga franchise ay magiging illegal sila. So, yun po, magkakaiba po yung sekta at saka relihiyon. Kasi sa Bible meaning of religion, that is faith. That is our paniniwala. And we have, alam po yung isa lang po, magkakaiba man ang ating mga sekta, ngunit isa lang po ang ating religion. Ang paniniwala po ng Jesus Christ, sa Panginoon. Maliban sa ibang kagaya ng Islam. Iba rin po sila kasi sila po ay Islamic. Sabihin nyo sila ay Muhammad po sila na maniwala. Yan po. So yun po sa kanila. So yun po, wag po tayong malito dito. Pagtatanungin tayo, ano po ang religion nyo? So Christ faith. Bakit? Naniniwala po tayo. Christ faith naniniwalaan. Anong sikta nyo? Christ faith. So, yun po ang ating one. Yun po ang ating sikta. So, ano po ang inyong stand? In first, full gospel. Pagdating ng full gospel, lahat hindi po natin pinakaligtaan. Naniwala po tayo sa God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, and water baptism, water of the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost. Yun po, naniwala po tayo. That is, ito nga napalo po yan doon sa full gospel. And then, salvation is belong to God. Naniwala po tayo nga is only Jesus Christ can save us. So, bakit po kasi tayo kay Christ? Naniwala po tayo sa Jesus Christ. Yung po ang ating religion is Christ faith. Alam, naniwala po tayo. Naniwala po tayo sa Jesus Christ. Kaya po, nisikta, ito po ang ating complete Christ faith over the national po, sikta natin. Sino po ang
refer doon sa sick po. Okay. So, wag po tayo balito dito. And then, the idea of salvation is that the power of God rescues people from penalty of sin, which is a spiritual death. Okay? Which is followed by eternal separation from the presence of the Holy of His glory. Salvation delivers the believer from power of sin. Ano po power of sin? So, dito po tayo makikita dito sa Romans chapter 6 chapter 6 to Romans 6 to 8. And then, beginning at Romans chapter 6 verse 1 to 3. Yun po. So, salvation carried tremendous meaning in Paul's day. The most basic being deliverance, and it was applied to personal and national deliverance. The emperor was looked on as a savior, as was the physician who healed you of illness. So, now, tignan po natin, bakit po sinasabi dito? Ito sinasabi dito nga, salvation carried tremendous meaning in Paul's day. So, bakit po Paul's day po ito? Sapagkat sa time po ni Apostle Paul, tanda po natin sa Bible, it was a mention that Apostle Paul was the least apostle. Siya po yung pinaka huli-hulihang apostle. Bakit po? Sapagkat siya po ay tinawag ng Panginoon after the death of Jesus Christ. Hindi po kagaya doon sa 12 apostles na tinawag during on his existing. Diba? Sino po yung tinawag ng Panginoon ng mga apostol? During sa kanyang ministry. Ano po yung 12 apostles na tinawag. Pero itong si Paul, siya po ay tinawag ng Panginoon bilang apostle after Jesus Christ dead. Saan po yun? Doon po sa Damascus. Si Apostle Paul po ay na-encounter niya ang Panginoon mismo. Paano niya na-encounter? So, sa magitan ng Shekinah glory. Shekinah glory po yun. Yung na-encounter po niya Apostle Paul doon sa Damascus, yun po ang tinatawag natin na Shekinah glory na nabulag siya. Sapagkat hindi niya kayang titingnan yung glory ng Panginoon. Kasi po ay temporarily nabulag po sa Apostle. So that is his first encounter with Jesus Christ. Noong siya ay tinawag, kung paano po siya tinawag? Paano po yung sinasabi ng Panginoon? Saul, Saul, why thou art persecuting me? So ano ang sabi ng Apostle Paul? Who are you, Lord? Diba? Nagpapalasa, sino ba kayo, Panginoon? I am Jesus. So, naisip ko, paano kita pinipersecute na hindi man kita nakikita personally. Or sabi po natin, hindi man kita kilala noon. Sapagkat paano po niya yung mga early Christian. No, sa mga early Christian. Sino po yung pinipersecute ni Apostle Paul? Saul, kasi noong una, Saul pagtawag noon. Paul, hindi pa po yun. Saul, yung ibig sabihin sa Saul, meaning mo si Saul is itong executor, itong taga-hatol, taga-persecute, taga-execute. Yun po ang kanyang lumang tao. Pagkatawag niya is makasalanan. Taga-usig. Doon po, Saul na meaning ang tawag. Kaya sabi po ng Panginoon na thou art persecuted. Ibig sabihin yung kanyang mga followers ay hinahabol po niya po ni Saul, pinapatay niya, hinahatulan niya, i-execute niya, yun po. So yun po ang kanyang first encounter po ng Panginoon doon po sa Damascus. And then, nung nakita niya ang kanyang Shekinah glory, nabulag siya within 3 days. Nabulag siya. So yun po ang kanyang panahon na siya po ay minumol within 3 days. Paano po siya minumol sa Panginoon? Siya po ay
talagang bumapag siya, papunta po doon. Sabi ng Panginoon, napunta po kayo doon sa tao ito at siya po ang mag-pray sa iyo. And within 3 days, ay bulit mo makikita. Bulit mo kayo makikita. Sino po yung tao na yon? Yung propeta na sinabi ni Jesus Christ na ma-meet mo dito at doon po kayo mag-confess, doon po kayo magpapapray over, magpapalihan. Sino po yung propeta na yon sa time na yon? Ha? Sino po yun? Yung matutundaan. Okay. Ito maganda. Gagawin po natin yan na assignment. Ito yun. Oh. Para hahanapin po ninyo. So, sino po yung nag-pray over ni Saul? Nung Saul po yan, nung Saul po after nung kanyang first encounter Jesus Christ, sino po ang nag-pray over sa kanya? Sabi ng Panginoon, punta po kayo dito sa taong ito at siya po ang magsasabi sa iyo, siya po ang mag-pray over sa iyo. Assignment po yun, maganda po yun, para at least kapag tayo po ang mismo ang naghahanap, talagang malabo po natin makakalimutan yun. Bakit? Personally, tayo po ang naghahanap, makikita po natin personally. So, propeta ito, Pastor. Prophets po yan. Ayun po. And then, after doon kasi Paul ay, sabihin po natin siya po ay nag-start na sa kanyang calling as apostle. Ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, from now on, you will be never called as Saul, but you become Paul. Sabihin, as apostle. As the list of apostles. Ito is one of the apostles. Yun po, siya po ang tinawag ng Panginoon. Siya po ang pinakahuli-hulihang apostoles na tinawag ng Panginoon. Tinawag ni Jesus Christ. As after po doon sa kanyang kamatay ni Jesus Christ. Kasi wala po ibang tinawag ng Panginoon na apostoles after Jesus Christ na patay. Yun po, personal encounter po yun sabihin, binulag siya. Kaya, yun po ay nag-represent po yun doon sa itong salvation. Bakit po? Bakit po nag-represent sa salvation? Si Jesus Christ, namatay siya within 3 days na buhay. Noong nabuhay niya, dala-dala niya na ang tagumpay sa kaligtasan. Dala-dala niya na ang kaligtasan. Ibig sabihin, through faith, ay pwede pong maligtas po ang tao. Unang proseso po yung pananampalataya. Si Paul din po, noong si Paul ay nabulag siya within 3 days at 3 nights, noong nagising siya, ibang mundo na ang kanyang ginagalawan. Siya na po ay handa na po siyang mamatay para lang maligtas ang mga tao sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo, pamagitan ng kanyang pag-preach, pamagitan ng kanyang paghahayo. Yun po, kaya nga po sinasabi ng Philippians 1:21, for to me to live in Christ and to his gain. Yun po kasi sinasabi ng Apostle Paul, na di bali mamatay ako. Pero sa Panginoon, ibig sabihin, mamatay ako sa ministry. Mamatay ako sa pagsunod sa Panginoon, yun po ang aking tagumpay. Kaya nga po, si Apostle Paul ay nagsasabi po sa Apostle Paul na, I am a prisoner with Christ. Sabihin, wala na po siyang magagawa sa kanyang sarili na kagustuhan, kundi ang kagustuhan na po ng Panginoon. So, sa madaling salita, si Apostle Paul ay talagang prisoner siya doon sa tawag, doon sa pagkakayo, doon sa pag-preach, doon sa ebanghelyo ng kaligtasan. Yes, yun na po ang kanyang buhay after po siyang tawagin ng Panginoon. So, kinalimutan na yung kanyang pagkasya noon, and then handang-handa siyang namatay para lang sa kapakanan ng karamihang tao.
po. Kaya doon po nagsisimula yung pag-scattered, yung salvation, yung gospel. Doon po talaga nagiging malakas. Kasi sa Apostol Paul ay wala pakialam. Yung ibang mga apostoles na 12 apostles, hindi pa po yun mawala sa kanila yung